Magandang araw sa ating mga kababayan. Narito ang isang napapanahong balita na dapat bigyang pansin na ating mga eblay at kanilang pamilya. Noong Enero 14 na, isang grupo ng 28 biktima ng illegal recruitment ang dumulog sa tanggapan ni Senador Raffy Tulfo upang humingi ng tulong. Ayon sa mga biktima, sila ay na-recruit sa pamamagitan ng isang Facebook post na nag-alok ng trabaho sa ibang bansa, partikular sa Middle East. Ang bawat aplikante ay sinabihan na magbayad ng halagang mula 1,000 hanggang 37,000 bilang bayad para sa medical at visa processing. Sa kabila ng kanilang pagbabayad, fake visa at job offer letters pala ang kanilang natanggap na siyang nagdulot na malaking dagok sa kanilang mga pangarap. Agad na umaksyon ang iba't ibang ehensya ng gobyerno tulad ng Department of Migrant Workers, IEMBLE, National Bureau of Investigation, NBI, at Overseas Workers Welfare Administration, OWA. Siniguro nilang mabigyan na agarang tulong ang mga biktima. Sa Central Office ng OWA, binigyan na pansamantalang matutuluyan at pagkain ang mga biktima habang inaasikaso ang kanilang mga reklamo. Ayon kay Administrator Arnel Ignacio ng OWA, hindi namin hahayaan na manatiling tahimik ang mga ganitong kaso. Patuloy ang aming suporta sa mga biktima hanggang sa makamit nila ang hustisya. Isa sa mga pinakapinag-usapan sa kasong ito ay ang paggamit ng mga illegal recruiter ng social media platforms tulad ng Facebook upang makapanloko. Madaling napapaniwala ang mga tao dahil sa mga magaganda at kakit-akit na alok na trabaho. Ngunit sa likod nito ay mga mapanlinlang na intensyon. Ayon sa isang biktima, nakakita kami ng post na nangangailangan daw ng mga manggagawa. Kapani-paniwala kasi ang kanilang website at mabilis silang magbigay ng instructions. Hindi namin alam na pek pala lahat. Si Senador Raffy Tulfo, na kilala sa kanyang advokasya para sa karapatan ng mga manggagawa, ay nanawagan sa mga Pilipino na maging mapanuri sa mga nakikitang job offers online. Aninaya, hindi lahing nakikita natin na sa internet ay totoo. Laging siguraduhin na rehistrado ang mga agency sa IE at i-verify ang mga alok ng trabaho. Hinimok din niya ang mga biktima na huwag matakot magsampa ng reklamo laban sa mga illegal recruiter. Ang pagsasampa ng kaso ay hindi lamang para sa inyong hustisya, kundi para na rin maiwasan ang pagdami ng mga mabibiktima, dagdag niya. Ayon sa OWA, mahalagang sundin ang mga sumusunod na hakbang upang maiwasan ang maging biktima ng illegal recruitment. 1. I-verify ang agency. Siguraduhin nakarehistro ang recruitment agency sa IE. 2. Huwag magmadali. Ang mga lehitimong recruitment process ay hindi nagmamadali at laging nagbibigay ng malinaw na impormasyon. 3. Mag-ingat sa online offers. Iwasan ang mga alok na hindi nagbibigay ng sapat na detalye o gumagamit ng social media bilang pangunahing paraan ng komunikasyon. Habang nagpapatuloy ang kaso, tiniyak ng OWA na ang mga biktima ay hindi pababayaan. Nagbigay na sila ng initial assistance sa pamamagitan ng pagkain, matutuluyan, at legal na suporta. Dagdag pa rito, pinag-aralan ng OWA ang posibilidad ng pagbibigay ng livelihood assistance para sa mga biktima upang sila ay muling makabangon. Sa huli, isang mahalagang paalala para sa lahat ng Pilipino na nag-ambisyong magtrabaho sa ibang bansa, maging maingat at mapanuri. Hindi masama ang mangarap, ngunit siguraduhin ang mga pangarap na iyon ay sinusuportahan ng tamang proseso at proteksyon mula sa gobyerno.